Thank you very much. Correct. At meron tayong listahan dyan, di ba? Kung sino-sino. Yes. Okay, uunahin natin. Ready na pa tayo. Pero bago ang lahat, isang malakas na palakpakan naman ulit. Galing. Alright. Okay. Ngayon, magsimula na tayo, partner. Tawagin natin, unahin natin from ABS-CBN, Ana Cerezo. Ma'am Ana Cerezo. Asan si Ayan, Ma'am Miss Ana? Ana. Ayan, ako na pupunta pala dyan. Sige. Okay? Ayan. Meron na po ba itong play date o kaya saan i-premiere to? For big screen ba to or for platforms para worldwide ang ating premiere? Thank you. Una po, gusto ko po uli magpasalamat muna sa inyong lahat. At kung napansin niyo po, pagkatapos po nung pelikula, nandun yung pagbibigay pugay doon po sa mga unang direktor, si Direk Eddie Rodriguez, kay Direk Bebong Osorio, at kay Julius Hidalgo, kay Mark Hill, kay Tats, kay Dick Israel, kay Ronaldo Valdez, opo, Tito Paquito Diaz, lahat po ng mga nagbigay ng kulay kay Bad Boy. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Doon po sa tanong po ninyo, kung ako po ang tatanungin, gusto ko po talaga sa platform ito, sa Netflix talaga. Kasi kung makikita nyo po, yung pelikula masyado pong makulay ang mga aksyon. Pero siyempre po hanggang ngayon, nag-uusap pa po kami ng Diva, kami po ni Boss Vic. Gusto niya talaga sinihan. Pero makakarating din po kami sa agreement. Pero talagang ako, ayoko po kasi gusto ko talaga action eh. Naiinggit na po ako sa mga kapitbahay natin, yung katulad doon ng Malaysia, ng Indonesia. Pag gumawa sila, talagang hard action. Walang pumipigil. Gusto ko po ganun. Makita din yung Pinoy martial arts. Kung napapansin niyo po kanina, pinakita namin yung Arnis Dimano, Eskrima, Kali. Siyempre po, kapag minsan gusto mo mapalabas sa sine pero hindi mo makukuha yung gusto mong cut gusto ko talaga mapakita yung action talaga. Okay po. Thank you po. Tapos base rin sa reaction ng mga tao kanina habang nanonood, talagang okay ang reception. Ang tanong po ay, meron po bang Bad Boy 4? Ay, opo, meron na po. Katunayan po, hindi po may mga pag-usap na po kami ni Dennis na may flashback siya, kaya huwag ka malungkot pa. Lahat ng pinag-usapan natin, matutuloy yun. Hindi, tsaka yung Bad Boy 4 naman ang umpisa ng tomorrow po ang shooting, no? Umaga, 8 o'clock po ang call time. Agad-agad? Yung Bad Boy 4 po kasi series po yun. Mahaba po yun. Wow, series. Mista? Ano Mista? Utang ko pa po yun kay Boss Vic, yung Mista. Ay, sorry. Opo, Mista 2. Opo. Pero under negotiation pa po dahil si Kuya Romel po ang magdadala sa amin kay Daniel. Last na lang, Senator. Base dun sa kwento, no, talagang niligtas nyo si Dennis. Nakaka-relate din po ba kayo na ganun ka rin po bang klaseng kaibigan na you will go out of your way for your friends, your loved ones? Para kay Dennis. Baka maimbestigahan tayo dyan. Siguro, basta, oo nga, nakakatakot yung tanong eh. Basta ang masasagot ko lang dyan, si Tatay Bal lahat ang nagturo sa akin. Thank you po. Thank you. That was Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Up next, we have Miss Esther Amoyo from TikTok, People's Journal, and PSN. Ako na pala yun. Good evening, magandang gabi sa inyo lahat. First of all, I'd like to congratulate everyone. Of course, lalong-lalo na yung bida. Bad Boy. Actually, Robin, nanghihinayang ako kasi pag sinabi mo, R16 to, di ba? R16, so ibig sabihin 16 na nabablank. R18 pala, sorry, because of the gory scenes, di ba?
Hindi ka ba nangihinayang kasi syempre malilimitahan yung mga fans mo na lalo na yung mga younger generation. Meron po kaming pinag-uusapan na pelikula naman po pambata. Opo, meron po kaming remake na pinag-uusapan po namin ni Kuya Romel. Baka siguro po ito po kasi recess kami ngayon. Baka makapag-shooting po ako, makapag-umpisa ako next week. Yung pong My Own Little Room ba? What? My Own Little Room? My Own Little Room. My Little Room. Ano po ito? Remake po ng pelikula ni Eddie Garcia, ni Tito Eddie, Rod Navarro, tsaka Jun Aristorenas. Yun po yung shooting po namin baka next week po. Yun po, pambata po yun. Ito po kasi pag action, tita, mahirap talaga mag-compromise kasi gusto namin ni Tatay Bal habulin talaga yung mga kapitbahay natin talaga eh. Yung Malaysia, Indonesia, Vietnam nga, gumawa na ng action. Medyo, tayo, ang paglarangan po ng martial arts, huwag natin kalimutan, ipinamana ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do sa isang Pilipino. Ibig sabihin, nakita ni Bruce Lee na talagang mga Pinoy talaga. Tayo talaga yung sa Asia. Isa talaga sa martial arts. Kaya gusto po namin ni Tatay Bal buhayin talaga yung martial arts po natin. Mahirap po tita pagka nakakat eh. Bitin. Halop lang, Robin. Sorry, Senator Robin. Medyo, hindi lang actually medyo, kung napaka-expensive ng pagkakagawa ng pelikula based on what we saw. Can you give us an idea kung magkano ito inabot? Nandiyan po ang producer namin, si Ma'am Jo, ng The Gun Store. Nandiyan po, alam niyo po kasi ito pong pelikulang ito, talagang pinag-isipan po namin. At kinausap po namin talaga yung kung makikita niyo po yung mga modernong baril. Yun na nga eh. Opo, yung isang producer po namin nandito, si Ma'am Jo. Siya po yung sa The Gun Store. Kung makikita niyo po yung mga baril talaga. Hindi po yan laruan. Totoo pong mga baril ang ginamit po namin dito. At yung special effects po namin, masasabi po namin yung VFX namin na talagang ginastusan po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Viva dahil talagang all out po ang Viva. Ngayong gabi, actually, it was a revelation to us. This is the very first time na napanood ko siya on the big screen, Juancho. You were very good in this movie. How was it like working with the rest of the cast, lalo na kay Robin? Actually, hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako eh. Pero for those of you who don't know, syempre si Sen Robin, he really mentored me. Even before yung fight scene namin na malaki. Actually, dapat maikli lang yun. Pero siya mismo nagsabi na, hindi, gandahan natin to. And before we shot that scene, minentor niya ako sa bahay nila. Hanggang madaling araw kaming dalawa lang. And that means so much to me. And syempre, malaking pasalamat ko sa inyo yun, Sen Robin. Kasi ako, matagal na akong, mga 15 years na po ako sa industriya. At hanggang ngayon nangangarap lang din po ako. So, having a legend, di ba, at that caliber, mentor me like that is such an honor. Kaya nung nag-shoot kami, sobrang komportable na po ako kay Sen Robin. Actually, kay Tatay Val po, na matagal niya nang kasama na fight director nila, na sobrang tinutukan talaga nila ako, inalalayan nila ako, which made my job really easy and comfortable. So, sa lahat ng nakanood and that's giving praises, maraming salamat po sa inyo lahat. Joko. Matapang kasi yung manager, si Elizabeth Pidanes. This time kay Joko, alam mo, each time nakikita kita sa screen, be it on TV or sa pelikula, alam mo, ang nakikita ko sa yung tatay mo, kung talagang bad guy, you're the baddest. Paano mo, hindi mo naman ginagaya ang tatay mo, pero natural na sa iyo eh. Paano mo ito
ginagawa? Or hindi ka ba natatakot na ma-identify sa'yo yung pagiging main kontrabida mo sa pelikula? Sa serye, whatever. Tita, hindi naman po dahil nag-e-enjoy po ako dito eh. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Si Sen Robin pa ang tumawag. Bakit hindi mo sasamahan? Eh dating kasama niya ako, tatay ko, ngayon ako sasama sa kanya. Bakit ako hindi sasama? Diba? Nakita ko kung paano niya binigyan ng importansya ang tatay ko. Bakit ako pa? Eh kami magkakasama sa Mista. Eh hindi ko pababayaan na hindi ako hihindi kay Sen Robin. Thank you. Lastly, in as much as I wanted to ask everyone, marami pang gusto dito magtanong, babalikan ko si Robin. Robin, why did it take you 14 years bago makumpleto itong pelikula or bago maipalabas ang pelikula? Bali 11 po, 11 years. 11 years. O sige. 2000. May higit pa rin 10 taon. Opo. Nag-umpisa po kami nito 2014. Medyo bigla pong yung akin pong paboritong kandidato kasi nanalong presidente. Kaya nung nanalo po siyang presidente, 6 na taon po yun, masyado po kaming nag-concentrate sa kanya mula 2016 hanggang, alam ni Dennis yun, magkasama kami, hanggang 2022. Kaya nung hindi po talaga ako nagkaroon ng panahon talaga noon na makapag-trabaho. Kaya ngayon lang po, tuwing recess, nakakapag-shooting po ako. Ang dami ko na nga pong utang. Ang dami ko, hindi po pera ha, utang na nakuha ko ng mga down payment noon, naniningil ngayon. Kaya po ginagawa ko. Yung Mista, kailangan ko pong gawin na rin yon. At yung kay Ma'am Sharon pa, marami pong utang ako sa Viva. Thank you very much and again, good luck to the movie. Thank you. Good luck in your life. Thank you, Ate Aster.